Alamin natin ang mga gihasi ng church ngayon. Sila kunyari ay mga lingkod, pero yung totoo, sila ay mga kurap. Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome sa Usapang Born Again. Ito na po yung part 3 ng atin pong dinidiscuss with regards to pag pinagpapala mo ba ang mga totoong lingkod ng Diyos, ano mangyayari sa iyo? Well, nakita na natin yung part 1 na discussion, yung kwento ng Shunammite woman at ang kanyang pinagpapala ay sila Elisha. Siya ay nakaranas ng kayamanan. Yung part 2 po ay si Elijah naman na kung saan ay tinulungan ng babae na taga Sarepta. In fact, sa severe economic breakdown, mayroong meltdown, may famine. Alam mo ninyo, nakasurvive ang babaeng Sareptang ito at ang kanyang anak sapagkat pinakain po niya ng tinapay si Elijah. So kapag pinagpapala mo ang mga totoong lingkod ng Diyos, kagaya ni Elijah at saka kagaya ni Elisha, ano ang nagiging resulta nito? Meron tong return of investment. Ibig sabihin po nito, ikaw ay makakaranas ng iba yung pagpapala na nanggagaling sa mga totoong lingkod ng Diyos. Pero, hindi lahat ng pagkakataon ay ganon. Halimbawa, kung napakinggan nyo man yung dinidiscuss ko yan, ibig sabihin, ang mga pastor pala ay dapat pinagpapala dahil ang mga pastor ay mga lingkod ng Diyos. Well, mga kapatid, pwedeng totoo, pwede rin hindi eh. Kasi ang nakakatakot po dito ay baka ang pinagpapala mo ay nagpapanggap lang na lingkod ng Diyos. Kunyari ay mga lingkod, pero yung totoo, korap po sila. At kapag ito po ay nangyari, lumalabas, natatapon lang sa isang walang kwentang bagay ang anumang ibinibigay mo sa mga mapagpanggap na lingkod na ito. Sapagkat kung tutuusin, napakahirap po nilang alamin sapagkat sila po'y nasa ubasan din. Kasama rin nila yung mga totoong lingkod ng Diyos. Ang i-discuss ko po ay kasama ng totoong lingkod ng Diyos. Kasama ni Elisha. At siya po ay walang iba kundi si Gehazi. Si Gehazi po ay isang lingkod na kung saan ay masyado siyang naghahaman doon sa mga kaloob na binibigay ni General Naaman. Ang general na to ay may ketong at ang sabi sa kwento ay hindi gumagaling, dumalala. Bagamat ang general po ay isang talagang magiting na kawal ng hari, may problema. Siya po ay merong sakit na ketong. At yun nga, sa kwento ay tatakbo ang kwento sa kanyang sakit na kung saan malalaman na merong lingkod ng Diyos na malaki ang may tutulong kung sakasakaling siya ay lalapit. Buti pa basahin po natin. Kung may mga Bible po kayo, buksan niyo po ito sa 2 Kings chapter 5 verse 1 at ito po yung magtatapos sa 27. Pero kung kayo po ay nagbabasa, I will be reading from NIV translation at subaybayan niyo lang po sa mga Bible ninyong Tagalog ang akin pong pagkakabasa. Ganito po nakalagay. Now Naaman was a commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded. Because through him the Lord had given victory to Aram, he was a valiant soldier. But he had leprosy. Now, bands from Aram had gone out and taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. And she said to her mistress, "If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of leprosy." So Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. And then the king of Aram replied, "By all means, you go. I will send a letter to the king of Israel." So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, 10 sets of clothing. Now, the letter he took to the king of Israel, "With this letter I am sending to you my servant Naaman,
to you so that you may cure him of leprosy. Diyan po muna natin ititigil ang kwento. Sa Tagalog po, merong isang general, ang pangalan po niya ay si Naaman. Ang sabi rito sa sadaysay na binabasa po natin dito, siya po ay isang great man, isang valiant soldier, kumbaga magaling na kawal, magiting na mandirigma. Ang tanging problema ni General Naaman, meron po siyang ketong. Okay? At isang pangyayari po na kung saan ang kanya pong mga army ay merong sinakop, nagdala po sila ng isang batang babae na galing sa Israel. Ngayon, ang batang ito ay kinupkup niya at sinabi niya, "Ineng, sa akin ka na lang. Buti pa, dadalhin kita sa bahay namin at tulungan mo ang misis ko." At yun nga po ang nangyari. Ang asawa ni General Naaman ay pinaglingkuran ng batang Israelita. Hanggang sa isang araw, siguro, baka kinukutiks niya yung kuko ng kanyang among babae, ay magkikwento siya. Sinabi niya, "Alam mo, ma'am, kung alam lang ni Sir na doon sa aming bayan sa Israel ay merong isang lingkod ng Diyos na makakapagpagaling ng sakit niyang ketong." Talaga? Oo. Di dapat pala dalhin siya doon? Oo, dalhin niyo doon. At ikunento nung misis niya, "Sweetheart, yung ketong mo'y gagaling." Bakit? Meron palang isang propeta sa Samaria, sa Israel, na malaki ang maitutulong sa paggaling ng iyong ketong. Ganun ba? O sige, lalapitan ko ang mahal na hari. So lumapit siya sa kanyang mahal na hari, tapos sinabi niya na, "Gusto ko po sana magpaalam." Bakit? Ang sabi, meron daw yatang magpagaling ng karamdaman kong ito na ketong. Saan? Sa may Samaria po, sa Israel. Meron daw pong isang propeta doon. Ay, ganun ba? Di sige. Humayo ka na kagad. Tapos gagawa ako ng sulat sa hari ng Israel at pagkatapos puntahan mo yung sinasabi mong propeta na ito. Bukod pa niya, sabi niya, ay dalan mo siya ng mga maaari nating ipagpasalubong. Sabi niya gano'n. So, lumalabas mga kapatid, ito po yung kwento na unang bahagi. Okay? Ang sabi po dito ay sinabi diyan, "By all means go." Okay? "And then I will send a letter to the king of Israel." And therefore, si Naaman ay umalis. Meron siyang dalang 10 talents of silver, may 6,000 shekels of gold, at saka 10 sets of clothing, mga kapatid. Yung kumbaga branded na clothing, yung mga mamahalin. Okay? So lumalabas, nakaready siya para bayaran ang magiging resulta ng kanyang kagalingan. At ang ibabayad niya, big time. Imagine niyo po, bibigyan niya ng 10 talents of silver, tapos 6,000 shekels of gold. Ang laki ng ibabayad. Kung sakasakali mangyayari po dito kay Elisha, ay magiging multi-millionaire po siya. Well, anyway, ganito po ang nangyari. Nagpunta po muna ang nasabing general sa palasyo, sa King of Israel. At ang sabi dito po sa verse 6, "With this letter I am sending you, my servant Naaman, to you so that you may cure him of leprosy." Kaya lang nagalit po yung hari ng Israel. Tignan po natin ang pagkakabasa. Let us read verse 7 hanggang verse 13. "As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, 'Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? Now see, he is trying to pick a quarrel with me.' But when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him from his message, 'Why you have to torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel.'
And so Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. And then Elisha sent a messenger to say to him, okay, go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored and you will be cleansed. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure of my leprosy. Are not Albana and Parpar, the rivers of Damascus, better than any waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned away and went off in a rage. Diyan po nangyari. Okay? So pagkatapos pong magpunta doon, nagpunta sa hari, ang hari, pinunit ang kanyang damit, nalaman ni Elisha. Sabi niya, dalhin niyo yan sa akin. Nung nagpunta naman si General Naaman doon, hindi naman siya nilabasan. Ang lumabas lang po ay yung kanyang alalay at ito po ay si Gehazi. Tapos yung general kasama ang kanyang mga soldier, hindi man lang pinapasok. Ni hindi nga pinagbuksan ng pinto, ni hindi lumabas si Elisha. At ang sabi ni Gehazi, sabi po ng amo ko, ay pumunta daw ho kayo sa Jordan River at maglawlaw po kayo ng 7 beses. Gagaling po kayo at magiging malinis. Nagalit. Bakit po? Kasi hindi man lang siya binigyan ng tribute. Isa po siyang valiant soldier, isa po siyang warrior, isa po siyang magaling na sundalo. Hindi siya binigyan ng pagpaparangal at ang trato lang sa kanya ay simpleng-simple lang. Pinasabihan lang siya sa kanyang katulong. Hindi siya personal na hinarap. Kaya nagagalit po si General Naaman dyan. Okay? Ano resulta? Ayaw na. Tara, alis na tayo. Sabi niya gano'n. Bastos pala to. Imagine, gano'n siguro naging reaction niya. Hindi man lang tayo nilabasan. Tapos ang gusto, maglawlaw ako sa Jordan River. Kapangit-pangit. Ganda-ganda ng Albana sa Kaparpar. Ba't hindi doon? Kung gagaling din naman ako. Tara na. So umalis na sila. Kaso po, yung katulong na kinupkup niya, yung katulong na asawa niya, kasama Kasama kasi syempre. Bakit kasama? Kasi po yun yung tour guide para mapuntahan ang dapat puntahan. Okay? Sumagot po yung servant sa verse 13. My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? And how much more when he tell you, wash and be cleansed? So yun pong nangyari. Natauha siya. Hindi ba nyo gagawin? Lalo kung sasabihin sa inyong kayo ay mahuhugasan, malilinis at gagaling. Anyway, nandito na rin lang tayo. Siguro sabi ni General, oo nga po sir, nandito na tayo. Subukan lang po natin sundan. Punta ko tayo ng Jordan River. So, nagpunta po sila. Sabi po sa verse 14, so he went down and dipped himself in the Jordan River 7 times as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Parang si Dylan, di ba? Yeah, parang si Dylan. Yung balat niya naging makinis. Young boy. Nawala yung parang mga alam niyo yung ketong? Ang ketong po'y kinakain ng laman yan eh. Okay? Well, paiksayin natin ng kwento. Natuwa po si General Naaman sapagkat nakita niya ang total healing. Bunga lang ng sinabi ni Elisha na lumlub ka ng 7 times diyan sa Jordan River. At this time po, bumalik siya kay Elisha. Okay? Tapos, pag sabi niya doon, bumalik siya sa man of God, basahin ko po sa verse 15 na. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, now I know that there is no God in all the world except in Israel. Please, accept now a gift from your servant.
But the prophet answered, As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him, but still he refused. Yan po yung kwento. This time, nung bumalik na siya, nakita niya na si Elisha. Nakausap na niya, nakapagpasalamat na siya. At doon, yung mga dala niyang tinatawag na 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, tapos 10 sets of branded clothing, binibigay niya as a gift do sa kanyang pagpapagaling. Alam ho ninyo, yung genuine man of God, hindi tinanggap. Hindi tinanggap. Okay? Ngayon, kung tatanungin niyo ako, bakit hindi tinanggap ni Elisha? Ang isasagot ko, ewan ko. Kasi ayaw ni Elisha eh. Well, most likely siguro, dahil simple lang eh, he is a genuine man of God. Okay? At ang genuine man of God, yung ganung sobra-sobra, hindi niya kakailanganin. Ngayon, kung i-argue niyo sa akin, ba't tinanggap niya yung sa Shunammite woman? Binigyan siya ng kwarto, binigyan siya ng kama, silya, lamesa, lampara, saka araw-araw pinapakain. Ba't yun tinanggap niya? Kasi kailangan niya eh. Kailangan niya. Those things that was given by the Shunammite woman, all those things are the needs of the prophet. Ito po, hindi needs ito eh. Yung mga branded clothing, sa susunod dyan, di na pa siya atin ng party, di ba? 10 talents of silver, saka 6,000 shekels of gold. Saan niya gagamitin? Extravagant masyado yan. Sa isang totoong lingkod ng Diyos na nagdesisyon mamuhay ng simple lang, yung ganyan, sobra-sobra, hindi niya kakailanganin. Kaya niya hindi tinanggap. Well, ginalang ni General Naaman ang mga sinabi po dito ni Elisha. Well, sabi niya, okay lang kung hindi niyo po tinatanggap. Sabi niya, but please, let me, your servant, be given as much as earth as pair mules can carry, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifice to any other God but the Lord. Ang ganda ng sinabi ni General Naaman dito. Sabi niya, kung hindi niyo po tatanggapin, hihilingin ko na lang, kukuha po ako ng lupa dito sa inyo na yung kayang buhatin ng aking donkey at dadaling ko sa amin. Okay? At hindi na ako sasamba sa ibang Diyos. Sasamba na ako sa Diyos ng Israel. Yun ang sinabi niya. Ang ganda naman. At sabi niya rito sa 18, but may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master entered the temple of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I bow there also. Then I bow down in the temple of Rimmon. May the Lord forgive your servant for this. Sa Tagalog, sabi niya sa kaisa pa po, Elisha, humingi ako ng tawad ngayon pa lang kasi ako ang ginagawang alalay ng hari ng Aram. Tapos lumuluhod siya doon sa temple ni Rimmon. Pag napaluhod po siya, mapipilitan po akong lumuhad. At pag lumuhod po ako, sabihin niyo, humihingi po ako ng tawad. So, ang ganda na ng mindset ni General dito, na talagang totoong ang luluhuran niya lang, ay walang iba kung hindi si Yahweh. At sabi ni Elisha sa kanya, huwag kang magla, umuwi ka mapayapa. Go in peace. Yan na po ang kwento na kung saan ang general na to'y gumaling sa kanyang sakit na ketong. Okay? Ngayon, eto na. Dito tayo papasok. Nung sila po ay malayo-layo na, okay? Masaya, pauwi na, bit-bit nila yung tinatawag na 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, at saka 10 sets of clothing. Kasi nga, hindi tinanggap ni Elisha. Di okay lang. Uwi sila. Kung hindi tinanggap, di babalik nila sa Aram. Okay? Eto na. Pagdating doon sa isang portion na kung saan ay malayo na sila,
kay Elisha, etong si Gehazi, hinabol po si Naaman, okay? Si General Naaman. At yung isa sa mga napansin nila, tumatakbo at hinahabol. Sabi niya, sir, ano yun? Yung assistant po, yung nagbukas sa atin ng pinto. Oh, hinahabol ho tayo eh. Hinahabol? Hinto. Pinahinto niya. Siyempre, baka may kailangan tulong si Elisha. Di medyo palibasa, alam niyo yung sundalo. Kumbaga, yung ganyan, baka may nagbabadyang isang bagay na hindi maganda. Lagi yung nakahanda ang sundalo. Tapos, ang sabi po dito, basahin po natin. Ito po ay verse 21. So, Gehazi heard after Naaman. When Naaman saw him running toward him, he got down from the chariot to meet him, and then he said, "Is everything all right?" Sabi ni Gehazi, "Everything is all right, sir. My master sent me to say that two young men from the company of the prophet have just come to me from the hill of the country of Ephraim, and then please give them a talent of silver and 2 sets of clothing." And then Naaman said, "Oh, by all means, take 2 talents. He urged Gehazi to accept them, and then tied up 2 talents of silver in 2 bags, 2 sets of clothing, and then he gave them 2 of his servants, and then they carried them ahead of Gehazi. Now, when Gehazi came to the hill, he took the things from the servants and put them away, and then he sent the men away, and then they left. Tagalogin po natin. Si Gehazi po gumawa ng drama. Sinabi niya na may mga ibang servant, 2 kabataang lalaki na humihingi ng tulong, humihingi ng donation, at ang hinihingi nga ay mga clothing, ganyan. Sabi ni Jen, ay, kailangan mo ba tulong? Totoo, binigay. Ang totoo, ang binigay, marami. Ba't ko sinabing marami? Hindi kayang buhatin ni Gehazi ang binigay ni General. At sinabi ni Gehazi, tulungan niyo siya. Ihatid niyo sa kanyang sa kanyang lugar, sa kanyang bahay. Okay? Ang sabi po dito sa kwentong ito, nung sila po ay doon na sa merong hill, sa may burol, sinabi ni Gehazi doon sa mga nagbubuhat ng mga kaloob, sabi niya, sige, mag-uwi na kayo. Mabigat ito. Hindi, okay na yan. Ako na bahala. Sige na, bumalik na kayo kay General. At ako na ang bahala dito. So, lumalabas si Gehazi po dito. Ay gumawa ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ano yun? Pinag-interesan niya yung kaloob na hindi sa kanya binibigay, kundi kay Elisha. Hindi lang niya pinag-interesan, pinanghinayangan niya, kasi sa dami ng ibinibigay, ni isa walang tinanggap si Elisha. Walang tinanggap. Sabi niya, sayang. Napaka, naman ng boss ko. Sabi niya, my master is too easy on this. Ako gagawa na para makakuha ko. Okay? Yun nga, nakakuha nga siya. At pagkatapos, itinago niya po ito sa kanyang tent, sa kanyang lugar. Okay? And then, ang sabi po dito sa 25, sa verse 25, ang sabi diyon, then he went in and stood before his master Elisha. Okay? Sabi ni Elisha, Gehazi, where have you been? Sa Tagalog, oh, Gehazi, saan galing? Sabi ni Gehazi, hindi po ako umalis, nandito lang ako sa paligid-ligid. Nandun lang daw siya sa paligid-ligid. Sabi ni Elisha sa kanya, was not my spirit with you when the man of God got down from his chariot to meet you? Is this the time to take money or to accept clothes, olive groves, vineyards, flocks, herds,
or men servants or maid servants, patay. Alam ni Elisha ang ginawang kalokohan ni Gehazi. Kasi sinabi niya, sa tingin mo ba, hindi mo kasama ang espiritu ko nung nagpunta ka kay General Naaman at siya namang bumaba sa kanyang chariot para ikaw ay katagpuin? Bakit sa tingin mo ba panahon ngayon na tayo ay hihingi ng pera? Panahon ba na tayo ngayon ay tatanggap ng mga damit o ng mga olive groves, ng mga vineyards, ng mga flocks, ng mga herds, ng mga men servant at saka maid servant? Panahon ba? At hindi ho kumikibo si Gehazi. Hindi kumikibo. Okay? Sabi ni Elisha, General Naaman's leprosy will cling to you and to your descendants forever. So, lahat ng magiging lahi niya at kaapu-apuhan niya, mula sa kanya, ano ba sinabi? Yung ketong ni General Naaman, mapupunta sa iyo. At hindi lang mapupunta sa iyo, ang ketong na to sasalin sa anak mo, sa anak ng anak mo, sa anak ng anak ng anak mo, hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Ibig sabihin, ang ketong na ito, madadamay ang buong lahi mo. At nangyari po dyan, si Gehazi po ay umalis sa presensya ni Elisha, puting-puti, sandamakmak ang kanyang mikrobyo sapagkat siya po nung mga oras na yon ay nagkaketong. Ngayon, balik tayo doon sa discussion na dapat nating matunghayan. Okay? Ano ang mangyayari sa iyo kapag pinagpapala mo ang totoong lingkod ng Diyos? Okay? Mga kapatid, base sa binasa natin, may tendency na pag nagbigay ka sa genuine na lingkod ng Diyos, baka tanggihan niya yan. Baka tanggihan. Baka tanggihan. Bakit po? Dito po kasi yung totoong lingkod, para sa kanya, yung kanyang pangangailangan lang ang dapat niyang kakailanganin. Anything in excesses, hindi niya yan kailangan. Okay? Halimbawa, isang lingkod ng Diyos na kung saan ay meron naman siyang sasakyan na Vios. Okay? Tapos binibigyan mo ng isang malaking sasakyan na, ano bang tawag doon? Yung parang mga SUV na naka-bulletproof, di ba? Na 6-cylinder, na talaga namang akala mo ambassador ka ng United States o presidente ka ng Pilipinas ang itsura. As ibibigay mo sa isang totoong lingkod ng Diyos, baka hindi tanggapin. Baka hindi tanggapin. Sabi niya, sobra-sobra yung sasakyan na yan. Ako naman Wigo lang, pwede na. Okay? Or sabihin natin na meron siyang bahay, tapos bibigyan mo siya ng, Pastor, bibigyan kita ng isang malaking bahay sa Forbes Park na nagkakahalaga ng mga 100 million. Kompleto na po yun, may swimming pool sa likod. Baka hindi tanggapin. Baka hindi tanggapin. Lalo na pag genuine na lingkod ng Diyos, baka hindi tanggapin. Si Elisha kasi, genuine na lingkod. Ano nangyari? Yung ginto, yung silver, at saka yung mga branded na clothing, hindi niya yan kailangan. Hindi niya yan kailangan. Okay? Kumbaga, kung kakailanganin niya, saan niya kakailanganin? Nasa ministry siya. Ang trabaho niya ay kausapin ng Diyos sa bilang representative ng mga tao or kausapin ng mga tao bilang representative ng Diyos. Saan papasok yung silver at gold doon? Diba? Kung sasabihin, hindi, Pastor, pinagaling niya kasi si General Naaman, pinagaling, paano? Diba? Yun, inutusan niya na maglawlaw doon sa Jordan River. Tama, inutusan niya lang.
Kaya niya inutusan kasi yun ang sinabi ng Diyos. Elisha, sabihin mo kay Naaman, pumunta sa Jordan River, mag-dip ng 7 times, gagaling siya. Ngayon, ang tanong, si Elisha ba nagpagaling? O ang Diyos na nagdikta kay Elisha ng kanyang sasabihin para kay General Naaman? Diba? Mga kapatid, yun yung mangyayari kapag gusto mong pagpalain ang lingkod ng Diyos. Kuidaw ka. Dahil meron naman, okay, hindi ka pa nagsasalita, sila ay lalapit na para manghingi sa'yo. Lalapit yan dahil akala mo porkit nasa loob yan ng church, member yan, pastor yan, at yan ay nagagamit doon sa loob ng ministry. Hindi sila kagaya ni Elisha na lalapitan mo pa. Sila ay parang gihasi na kusa ng lalapit sa'yo at sasabihin, sister, kasi may project ang church. Kulang kami sa fundings. Baka pwedeng isponsoran mo naman. Yan yung very common na sinasabi ng mga pastor na kung saan dito babakat ang katauhan ni Gehazi sa mga modern day pastors na ito. Okay? Bakit po? Sapagkat kung tutuusin, yung hinihingi ni Gehazi ay hindi makatotohanan. Na kung saan, sabi niya, may 2 kabataan po sa company of the prophet na nanghihingi po ng ganito. At nanghihingi ng clothing. Well, ipagpalagay natin na talagang meron nga daw, pero napaka-imposible dahil ini-specify ni Gehazi kung ano ang kanyang kailangan. In fact, ang kanya pong hiningi ay hindi niya kayang buhatin dahil nagpatulong pa sa mga alalay ni General Naaman ang mga nabigay sa kanya dahil ito ay sa sobrang dami. Mga kapatid, sa atin pong panahon ngayon, may mga ganyan na mga pastor. Sila ay nanghihingi, pinadadaan nila sa mga tinatawag na iba't ibang klase ng giving sa church. May mga tinatawag silang mga first fruit, may mga sacrificial giving, di ba? May first offering, may second offering, may third offering. Mag-iingat po kayo sapagkat ang mga taong ito na ang discussion niya palagi, ang ending ay hihingan ka, malamang sa malamang, hindi Elisha yan kung hindi yan ay isang Gehazi. Kumbaga, ang Gehazi na nakikita mo sa church mo ngayon, wala yang inatupag kung hindi ikaw ay sipsipin. Para silang mga linta na gusto nila makinabang sa kayamanan mo. Yan ang delikado. Sapagkat kung tutuusin, ang mga genuine na lingkod ng Diyos, kung kailangan naman nila, tatanggapin nila eh. Pero yung ganitong pagbibigay ni General Naaman na talagang sobra-sobra, aanin ni Elisha yan sa kaloob ni General Naaman. Ngayon, si Gehazi, kinuha niya sobra-sobra, hindi nga niya mabuhat eh. At may 2 pang kasama na bumuhat. Saan niya dadalhin? Okay? Maggaganyan ka pala eh. Sana Gehazi, hindi ka nalang nagpastor. Di ba? Kumbaga, ang takaw mo pala sa pera. Sana hindi ka nag-involve sa church. Dahil ang kultura ng church, hindi yan gatasan ng mga miyembro sa church na kung saan, lalo na pag mayaman, gusto mo laging pinakikinabangan. Dahil ang mga mayayamang ito, kaya yan nagpupunta sa church, gusto niyan mabless. Ngayon, kung magbibigay mo sila dahil napagpapala sila,
ng mga aral at mga magagandang resulta sa buhay nila, sa kakadalo nila sa iyo, pag pinagkalooban ka, yan ang pagkakataon na tanggapin mo. Pero yung hihingi ka, hindi tama. Hindi tama. Tapos specific pa yung hinihingi mo, hindi tama. Kailanman hindi magiging tama ng isang pastor nang hihingi siya sa mga member niya. Hindi yan tama. Hindi yan tama. Okay? May mga pastor kasi makakapal ng muka. Sasabihin, alam mo, parang feel ko na ako ay iyong pagpapalain kasi kailangan ko yung laptop mo eh. Mga ganun, yung laptop pinaparinig. Ay, ganun po ba, pastor? Kaya niyo po, sige po sa inyo na to at kukunin ko na lang yung bag bukas at ihahatid ko po sa inyo. Nagparinig ng laptop, binigay tuloy. Ang takot ng mga member sa mga ganitong klaseng style ng corruption ng mga pastor, magpaparinig, lalo na pag sinasabing, matagal ko nang pinagpe-pray na magka-TV kami. Tapos yung mga grupo ng mga kunyari, yung mga kababaihan doon, okay? Narinig nyo yun? Matagal na palang pinagpe-pray ni pastor na magkaroon siya ng flat screen TV na 85 inches. Tara, mag-chip in tayo. I-surprise natin si pastor. Alam nyo, yung pastor na yon, sa totoo lang, sinadya niyang magparinig dahil alam niya, gagawa kayo ng kapamaraanan na magko-contribution kayo, bibili niyo yung 85 inches, ireregalo niyo sa kanya. Alam niya yan. Alam niya. Ang hindi niya alam, sa ginagawa niya itong kalokohan, na lahat ng member ng church niya ay napapakinabangan, yung pastor na yan, ngayon pa lang, may ticket na yan, first class, papuntang impyerno. Okay? Papuntang impyerno. Mga kapatid, ayokong patagalin ang mga bagay nito sapagkat sa panahon ngayon, mas marami ang gihasi kesa sa mga Elijah at saka Elisha. Ang challenge ko, i-check nyo yung inyong pastor dyan sa church ninyo. Yung pastor ninyo, kamusta siya? Paano niya hinahandle kayo ng mga miyembro niya? Nakikita ba sa kanya yung katotohanan na kung saan ang buhay niya ay punong-puno ng pagpaparaya at bukod sa pagpaparaya, punong-puno din ito ng sakripisyo kasi nga totoo siyang lingkod ng Diyos. Okay? Na kumbaga, pag nakita mo siya, nagpaparaya siya dahil ang inuuna niya ay ang kapakanan ng kanyang mga tupa. At huli na, kung may matitira pa, para sa kanyang sarili. Okay? Alam ho ninyo mga kapatid, sa panahon ngayon, marami na akong nakikita na sinasabi talaga, derechahan ng mga pastor na to, kailangan ko po donation ninyo, kinakailangan po magkaroon tayo ng ganito, magkaganito, pag kayo po ay nagkaroon ng pagkakataon, ibe-bless kayo ng Lord. Ini-encourage pa nila magbigay. Ang tanong, totoo kaya yun? Mga kapatid, ang danger ay ganito. Bulag yung nagtuturo. Bulag si Gehasi, binulag siya ng kanyang kasakiman sa kayamanan. Halimbawang ang pastor mo ay parang si Gehasi, na kung saan binulag siya ng kasakiman sa kayamanan. Tapos ikaw ay bulag din na nagpapaakay naman sa kanya. Okay? Kasi ang mga member po, sila po ay mga bulag na kung saan ay inaalalayan ng kanilang pastor na nakakakita. Kumbaga, tupa yan. At ang mga tupang ito ay dapat sama-sama at inaalalayan ng kanilang shepherd. At ang shepherd nila, ang overseer. Ibig sabihin, nakakakita ng lahat. Paano magiging overseer kung bulag din?
Ano sabi ni Jesus? Kapag bulag ka, tapos nagpapaakay ka sa bulag, pareho kayong mahuhulog sa hukay. Well, sana po ay maintindihan ninyo ang kahulugan ng akin pong binibigay na paalala. Na sa panahon ngayon, nakikita na ho natin masyadong commercialize ang church. Kinakailangan may building, kinakailangan may cash flow, tapos kinakailangan may attendance. Attendance, building, at saka cash flow. Tapos pagagandahin yung entablado, lalagyan ng mga LED lights, naka-LED ang screen, tapos high-end ang lahat ng ginagamit ng musician. Kaya pag umattend ka, kitang-kita mo na sila doon na nasa entablado, hindi sumasamba, hindi nagmi-minister. Sila ay nagpe-perform. Nagpe-perform, masquerading as ministers. Mag-ingat po kayo. Sabi diyan, they will come to you in sheep's clothing, but deep inside, they are ferocious wolves. So, ito na po yung huling bahagi ng akin pong panayam. Ano ang mangyayari sa iyo kapag pinagpapala mo ang totoong lingkod ng Diyos? Pagpapalain ka rin. Pero ingat, kuidaw ka, hindi lahat totoong lingkod ng Diyos. Sa panahon ngayon, maraming gihasi sa church. Sila yung mga expert pagdating sa paraan na makukuha nila ang gusto nila sa iyo. At ang pera mo ay ibibigay mo ng kusa sa ganda at husay ng kanilang sasabihin. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na atin pong natalakay. Mag-ingat po tayo na kung saan ang atin pong mga ipinagkakaloob, siguraduhin natin, binibigay natin sa mga lingkod ng Diyos na kagaya ni Elisha, kagaya ni Elijah. Kasi baka mapunta sa isang pastor na ang pangalan, Gihasi. Ako po si Brother Dong Galang. At dito po sa aming church, ang Jesus Heart of Worship Church, at sa programang Usapang Born Again. Pasamantala po ako magpapaalam at mag-iiwan sa inyo ng pagpapala. Okay? God bless you and see you next time. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.